Sa mundong ito, kailangan mong sumabay sa agos ng kapalaran mo. Huwag kang matakot kung saan ka man makarating dahil ang tadhana mo ang gagabay sa iyo sa bawat pahina ng libro kung saan nakalimbag ang buhay mo na tinatahak mo sa bawat pagpatak ng oras dito sa mundo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa bukas na bintanang, may tukod na kahoy upang mapagmasdan ko ang mahinang pag-ulan. Naging isang malaking katanungan sa aking isipan kung bakit ba may bahaghari mula sa kalangitan. Bata pa lang ako, makulit na ako. 6 na taon pa nga lang ako at lagi talagang nauubos ang walis namin dito sa bahay. Yung kahoy ang hawakan. Kasi naman, pinapalo ako palagi ni nanay. Ang kulit ko daw, kaya ayun, tinatago ko sa gubat. At kapag di na makita ni nanay, bibili na siya ng bago. Ay nako, kapag talaga pinalo ulit ako, itatago ko ulit sa gubat yun. Anak, pumasok ka na dito. Bahala ka dyan, may aswang dyan. Napatakbo talaga ako sa loob ng bahay. Kasi naman, tinatakot na naman ako ng tatay ko. May aswang daw kasi dito sa lugar namin. Magubat kasi dito. At ilan lang ang bahay. Mahal, ano ka ba? Tinatakot mo na naman ng anak mo. Wika naman ng nanay ko na eto. Naghanda na pala ng pagkain para sa hapunan. Nanay, di naman ako natatakot eh. Alam ko naman na hindi totoo ang aswang. Hindi daw takot pero tumakbo naman. Uy ka naman ng tatay ko. Ay nako si tatay. Kung sa bagay, nakakatakot. Paano kung totoo? Eh di, kinain na ako ng aswang. Lagi kasi akong inaabot ng gabi sa paglalaro dun sa alikabok sa labas ng bahay namin. Tapos, yung mga laruan ko, mga latang makalawang at mga piraso ng kahoy. Oh, baka may magtanong na naman kung bakit walang cellphone. Nasa 1906 po tayo ha. Baka mamaya magreklamo kung bakit walang video call. Diyos ko. Nanay, anong ulam? Anak, siyempre yung paborito mo, dalagang bukid, prito at may sabaw. O siya, kumain na tayo para makatulog na tayo ng maaga. Opo nanay, kakain talaga ako ng madami kasi paborito kong dalagang bukid. Tsaka, nanay, sasama ko kay tatay sa bukid. Sige anak, pero nakita mo na ba yung walis natin? Hindi ko mahanap eh. Nawawala na naman. Hindi ko alam nanay. Baka kinuha na ng aswang. Kaya ito, tinawanan lang ni tatay yung sinabi ko. Alam kasi ni tatay na ako yung kumuha ng walis tapos dinala ko sa gubat para walang pamalo sa akin si nanay. Si tatay kasi, nakampi ko yan. Tapos,
Kapag gusto ko ng candy, binibili niya ako kahit konti na lang yung pera namin. Pero mahal ko sila pareho. Kaya nga ito, matapos kaming makakain. Kahit mataas ang lababo at gasera lang ang ilaw eh. Ako na yung naglilinis sa kusina. Pagod na kasi si tatay sa bukid. Si nanay naman, pagod na din. Kasi ang nanay ko, nagtatrabaho siya sa palengke sa tindahan ng mga isda. Kaya naman eto, matapos makapaglinis sa kusina, iniwan ko na sa gitna ng lamesa ang gaserang nagbibigay liwanag sa buong bahay. Isang liwanag na pinagmamasdan ko habang nakahiga ako sa banig sa gitna ng tatay at nanay ko. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, lagi akong may panaginip tungkol sa baghari. At sa paglipas ng buong gabi, isang maulan na umaga ang gumising sa akin. Hindi naman malakas ang ulan. Sakto lang. Tapos medyo aaraw, tapos uulan. Pero kahit ganyan ang panahon, sasama pa din ako kay tatay sa bukid. Kaya ito, pagkagising ko, kumain lang kami ng sabay-sabay. Tapos sina tatay at nanay, naglalambingan pa. Nagsusubuan pa ng pagkain. Tapos masaya lang sila na parang may sariling mundo. Pero nagtataka ako. Kasi naman, sa tuwing matutulog ako sa gabi, sa gitna nila ako nahiga. Pero sa tuwing magigising ako, lagi ako nasa sulok. Paano ako napupunta sa sulok? Wala, isipan talaga sa akin yun kung paano ako nawawala sa gitna nila tatay at nanay. Kaya eto, matapos makapag-umagahan, naghanda na si nanay ng pagkain namin ni tatay sa bukid. At bago kami umalis, ang tagal ni tatay at nanay, nagyayakapan pa. Tapos masaya-masaya sila pareho. At bago sila maghiwalay, hinalikan pa ni tatay si nanay sa lobby. Nakita ko yun. Nahiya tuloy ako. Kaya eto, nauna na akong maglakad patungo sa bukid. Sa maliit na paghakbang ko, eto, inabutan ako ni tatay. Anak, bakit mo ako iniwan? Ang tagal mo kasi tatay. Ikaw talagang bata ka. Alam mo kasi, ang nanay mo, di kaya na nawawala ako sa paningin niya. Tatay, bakit kailangan na halikan mo palagi si nanay? Anak, bata ka pa. Di mo mauunawahan kahit sabihin ko sa'yo. Pero kapag malaki ka na, alam kong kahit di ko na ipaliwanag sa'yo maunawaan mo na yung kahulugan ng bawat halik na ibibigay mo sa isang tao. Sa bubot kong kaisipan, di ko talaga maunawaan ang nais iparating ni tatay. Hanggang sa ito, nasa bukid na kami. Nagsimula nang magtabas ng mga matataas na damo si tatay. Ako naman, nasa ilalim ng malaking puno. Medyo lumakas na kasi yung ulan. Kaya habang naghihintay na tumila ang ulan, pinapanood ko lang si tatay sa ginagawa niya. Ang hirap ng trabaho ni tatay. Kaya paglaki ko, ako na magtatrabaho para kay tatay at nanay. At sa paglipas ng ilang saglit, ito na, nawawala na ang ulan at ang araw sumisilip na. At kasabay ng pagsilip ng araw, isang bahaghari ang bigla na lang nagpakita. Isang makulay at malaking bahaghari na halos umabot na sa mga ulap. Ang ganda. Kaya ito, nakangiti lang ako habang
pinagmamasdan ng bahagari. At si tatay naman eto, nagpahinga muna sa tabi ko at sabay namin pinagmamasdan ng makulay na bahagari. Sagani, anak, okay ka lang ba? Opo, tatay. Pero, tay, bakit po may bahagari?